Today, grabe yung mga commuters sa Commonwealth. Evident na naman yung diskarte ni Bongbong Marcos na sobrang palpak. Diba they wanted to give ayuda? Tanga no, ang tanga talaga na itong presidenteng to. Sobrang tanga. Diba nagpamigay ng ayuda yung government? Akala siguro ng gobyerno natin, pag binigyan niya ng ayuda yung mga driver, it will magically solve the issues relating to price increase ng gasolina, yung pag-soar ng presyo ng gasolina. So ngayon, sabi ng administration, 139 public utility drivers ang aayudahan namin ng tigpa 5,000 each. Yung iba yata mas malaki eh. Hindi kami magtataas ng pasahe, pero dapat tuloy-tuloy kayong pumasada. Pag ang ayuda, binigay mo na sa tao, wala ka ng control kung paano nila gagastusin yan. You're not even sure kung ipambibili nila, ipang-subsidize nila sa ayuda yan. So what happened? Hindi pumasada ang mga drivers. And ito ang estado ng ating mga commuters. Kung meron mang nakakasakit ng damdamin today, ito yung pinaka nakakasakit ng damdamin. More than dun sa impeachment ni Inday, ganyan. Kasi yan, mababadrip ka lang naman talaga dyan, dahil putang ina kung mabobon ka mga tao sa House of Representatives. Pero yung mga ganitong kwento, ito talaga yung PRRD would never allow something like this to happen. Ito yung masakit sa puso. Pagkatapos, pagtasasabihan ka nung Kevin na yun, bobo. Yung mga galit sa mga Duterte, no? Kung sobrang yung invested sa galit kay VP Sara, sana doble yung galit ninyo sa mga ganitong sitwasyon. Siguro, pwede ko pa kayong respetuhin. 'Di ba? The best president si BBM. May kapitbahay kami na may polio, 10 years nang nakahiga. Nung napanood niya si BBM, nagpilit siya tumayo at lumakad para itapon yung TV sa labas. O, diba? Nakakaawa yung 72 years old na jeepney driver. Naiyak siya dahil wala siyang ayuda at wala na siyang mahingan ng tulong. Ayun nga yung problem eh. Ang daming issue dun sa ayuda, yung nagpa-ayuda dahil para sa gasolina. 139 beneficiary. You do not even know kung napunta ba yan doon sa mga deserving na mga driver. That's the first problem. The second problem is, kahit mabigay mo yan doon sa mga totoong driver, pag nag-part na ang money na yan, hindi ka sigurado kung gagamitin nga nila yan pang subsidy sa gasolina o hindi. And 5,000 can only go so far. 'Di ba? 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. It can only go so far. Pagkatapos ayaw mo namang magkaroon ng price increase sa singil. 'Di ba? Sobrang sakit sa heart kasi alam mo na kung si PRRD yung presidente, hindi mangyayari yung ganyan. It's gonna be difficult. Hindi yan magiging perfect. Pero, hindi ganyan, putang ina. So, gusto mong pumogi sa mga commuters, hindi tinaasan ng pasahe, o ayan, yan ngayon ang buhay ng mga commuters. Nagpaayuda ka, hindi mo sigurado kung ginamit sa pag-subsidize ng gasolina yung binigay mong ayuda, o ayan, hindi pumasada ang mga drivers. O ngayon, mapipilit mo ba sila? So, what happened to our resources? Wasted. Magkano yung pinamigay mong ayuda? Halos 1 billion yun na ayuda. Pinamigay mo, nasunog, walang nangyari. Kawawa pa ang mga commuters. 'Di ba? Risa Antivirus, 'di ba funded ka naman? Pa-free ride ka naman dyan para madagdagan ng konti boto mo. Total sagarin na ang pagiging epal mo. Actually, pagkakataon na nila, 'di ba? 5K 2 day lang yan sa biyahe ng taxi na 24 hours nagpasada sa jeep less than a week. Sa time ni PRRD, may mga ordinaryo ang prioridad ngayon, mga mamamayan ang masaya, mga oligarch in particular. Ma'am, BBM subsidized the bus company sa PTIX. Si claim wala daw pamasahe increase. But the reality far from it. Halos 30 pesos pataas ang increase. Kasi pag hindi niya inalaw yung increase dyan, ang problem hindi papasada yung mga PUVs. Ma'am, sa tingin mo, deserve na ba nating maghirap dahil hinayaan natin ang BBM admin na mangurakot at kapag nakatanggap ng ayuda ay tahimik na? Harfax, to answer you, honestly, yes. Tanggap naman ng mga Pilipino eh. I mean, hindi natin tanggap. Tayo mga we try to push back. But we are not enough. So yung mga kababayan natin na hindi nagsasalita, paulit-ulit na mangyayari yan. At deserve natin yan. So sa totoo lang, we deserve what we tolerate. We really deserve what we tolerate. Meron ako nakaaway naman kasi bakit daw libreng sakay lang kaya i-offer ni VP Sara? Bakit daw hindi na lang siya ipakausap sa China para daw makakuha ng oil? Ayaw nila kay VP Sara pero ang dami nilang utos. Ang problem, hindi naman pwede makipag-usap si VP Sara sa China kung hindi siya uutusan ni BBM. Hindi naman pwede manguna si Inday Sara dahil vice president lang siya, meron tayong presidente.
Miss Joey, pa-check din po ng 4-point solution ni Mama Lugaw. Nasa PGMN, kaya hindi capable maging presidente. Talaga ba? I-check ko. Ito, 4-point fuel plan. PGMN explains how the latest fuel crisis pushed Filipino to revisit former Leni Robredo's 4-point plan as soon as possible. The 4-point plan is simple: expand aid, adjust fuel taxes, reform transport system, and shift to electric vehicles. The 2026 crisis, however, is shaped by global supply disruption that makes the situation more complex. This raises a deeper question about whether the same framework can respond to a more severe shock. Slide through for the full story. Can this plan actually handle a crisis like this? Medyo sinungaling tong We had ChatGPT and Grok analyze Leni Robredo's 4-point fuel plan. Because of this, many are revisiting the plan proposed in 2022 as a possible solution. Expand cash aid to include transport workers like TODA members and delivery riders who are directly affected by rising fuel costs. Push for fuel tax intervention, particularly targeting diesel and reduce costs for public transport and essential sector. I think yung number 2, na-debunk na to Kasi, I remember Doc Batu explaining why this is not going to work. Yung tax intervention. Kasi, nagbigay ka ng tax break dun sa mga gumagamit ng fuel. If you're going to look at it, yung percentage ng gumagamit ng PUV sa total usage ng fuel sa bansa, ang makikinabang, hindi naman yung mga driver. Kasi hindi sila yung pinakamalaking part ng gumagamit ng diesel, gumagamit ng petrolyo. So, ayun, not unless gusto mo talagang ibigay yan sa lahat. Not unless yun talaga yung bigay mo sa lahat. Pero noong 2022 kasi, yung plano na yan is for the drivers. Hindi siya about the fuel crisis kasi wala namang fuel crisis pa at that time 'Di ba? Yung 4-point plan na yan is directed on the public transportation system. Dishonest tong Hindi ito yun, hindi binigyan ng proper context ni PGMN. Hindi ito yung topic noong 2022. Ang concern niya ni Mama Leni, yung 4-point fuel plan ni Mama Leni is directed doon sa transport sector. So, kaya yung number 2 ni Mama Leni noon, it doesn't work. Kasi nga, kung transport sector ang gusto mong mag-benefit, hindi papasok yung fuel tax intervention. Kasi yung fuel tax intervention, hindi naman ultimately ang magbe-benefit ay mga drivers or yung mga public utility vehicles. Ganon. Etong 4-point plan na to, hindi ito about fuel cost, about public transport yan nung 2022. Kaya tingnan nyo number 3, replace the boundary system with service contracting so drivers earn fixed salary instead of relying on stable daily income. Yeah, kasi yung 4 na yan, directed talaga yan sa transport sector. Hindi ito about sa fuel cost. Transition to electric vehicle to reduce long-term dependence and imported oil and exposure to global price shock. Number 3 and number 4 is actually the issues that were supposed to be addressed by the modernization of public transportation. Di ba si Mama Leni rin ang isa sa mga nag-o-oppose ng modernization ng mga jeepney? Hindi baga? Pagtas gusto niya pala ng EV, gusto pala niya ng ganito, ayaw niya ng gusto niya ng contractual system, hindi na yung So drivers earn fixed salaries instead of relying on stable daily income. Yan nga yung sinasagot supposedly na modernization program ng mass transport. I think misleading yung ng PGMN kasi yung 2022 na yon, hindi naman yun about fuel hindi naman yun about fuel crisis Yung 4-point plan ni Mama Leni is about the mass transport. So I'm so sorry. Kaya maingat rin ako magbasa ng PGMN. Yung sa mga ganyan-ganyan nila. Tangin ng 4-point system tapos kasamang EV sa plano nila. Putang ina. Tsaka yung mga ganyan, pag kailangan mo ng EV, di makakapital ka. Di ba? Magagawa mo na ba yan ngayon? Diyos ko. Kung hinayaan ninyo na mag-progress yung modernization ng public transport, that could have been one of the areas na pinagdebatihan na, ire-replace natin yung mga public transport, ire-replace natin siya, gagawin nating EV ang mga yan, ganyan-ganyan. Kasi di ba yun naman yung point nung pag-phase out ng mga old jeepneys, gagawing modern jeepney, tapos karamihan sa kanila EV. Isa yun sa mga jeepney modernization plan Ang problema dito, alam niyo kung ano ang problema? Napaghandaan sana to. Kaso nga lang kasi talagang fuck up tong bansa natin. Kung matatandaan nyo, nung panahon ni GMA, merong oil exploration na napag-tripartite agreement
na later on ay dineclare ng Supreme Court bilang unconstitutional. Pero kung natuloy yung tripartite agreement between Philippines, China, and Vietnam to explore oil reserves dyan sa South China Sea, by now, alam na natin kung merong gasolina dyan o wala. Eh, paano kung meron? 'Di ba? Paano kung natuloy and we found out na meron? Eh, di hayahay sana tayo ngayon. 'Di ba? Hayahay sana tayo ngayon. Okay. Eh, paano naman kung natuloy pero walang nakita dun sa oil exploration? Natuloy pero wala. Eh, di maganda yung relationship natin sa Vietnam at saka sa China.